Happy great day everyone! Nandito na po ang inyong lingkod. Dito po tayo sa ating programa ngayon na Dear Ate Lona. Meron po tayong letter sender ngayon, kagaya ko po, isang OFW. Marami po sila dito ang nagpapadala ng mga nakakaantig ng mga hindi man lang problema, kung hindi istorya ng kanilang buhay. Oo, nilagay nila po ang hindi totoong pangalan po sa mga sulat nila, pero kilala ko po sila. At saka sabi nila kung ilalagay nila ang mga pangalan nila, makilala natin sila, kasi yun din ang ginagamit nila dito sa account ng Facebook. So nandito, ito po ang sinasabi niya sa kanyang liham. Dear Ate Lona, isa po akong taga Luzon, taga Quezon City. Isa po akong OFW, isa po akong baguhan na OFW, Ate Lona, nagsapalaran sa ibang bansa, kagaya mo po, isang OFW dito po sa Saudi Arabia. Hindi sana po ako mag-a-abroad, Ate Lona, kasi mahal ko yung dalawa kong anak na lalaki. Ayoko silang iwan kasi hindi ako sanay na malayo sa kanya. At saka ayaw ko ding malayo sa aking asawa kasi alam ko kung ano ang mga ginagawa niya at ako lang po ang magsasaway sa kanya. Oo, sinasaway ko siya, Ate Lona, kasi ang kanyang bisyo is pinagbabawal na gamot. Palagi ko siyang sinasabihan na sana tigilan na niya yan. Sa panahon na nalulong na po siya doon kasi meron siyang mga kaibigan na nagiging gumagamit ng ganun, Ate Lona. Nung hindi pa ako isang OFW, sales lady po ako sa isang tindahan po ng mga garments sa amin po, sa city. Tinataguyod ko kahit mainit, gutom at pagod, dahil lang gusto ko na makatulong kahit papano sa aking asawa. Kasi po yung trabaho niya hindi po palagi, hindi stable. Pero kasi ayokong mag-stay lang sa bahay na hindi makatulong sa mga gastusin. Nagtrabaho po ako. Dumating po sa point na gusto kong mag-abroad para sa kinabukasan ng aking dalawang anak na lalaki. Nag-decide ako kasama ang basbas ng aking asawa. Hindi ko akalain na kahit nagiging co-foes in Christ kami, hindi ko akalain na ipagpatuloy niya po ang ginagawa niya. At kasi ang sabi niya, hihinto na daw siya. Year 2019, dumating po ako dito sa Saudi Arabia, Ate Lona. Hindi ko sinasabing mahirap ang sitwasyon ko kasi mabait naman ang amo. Hindi ako humihinto sa pagpadala ng lahat ng mga kinikita ko dito sa pag-a-abroad. Lahat po binigay ko doon. Siguro kung mayroon man akong natira sa sarili ko, hindi rin akin kasi itutulong ko din sa aking mga kapatid at sa aking nanay. In short, wala pong akin. Lahat po, Ate Lona, nandoon. Ang akala ko, naipundar na ng asawa ko ang mga pirang pinapadala ko. Akala ko, ang mga anak ko ay inaasikaso niya. Kung tatawag ako sa amin, Ate Lona, hindi niya ipapakita ang isa kong anak. Hindi niya hayaang magsalita ang isa kong anak. Bagkos, nagmi-message naman ako. Sabihin lang ng anak ko na okay. Okay po kami, mama. So, panahon na nagsabi siya na okay, hindi na ako nagdalawang isip na magduda. Ang akala ko okay lang talaga, pero hindi pala. Alam mo, Ate Lona, ang tagal nagsalita ng aking anak. Kaya naman pala, minsan lang mag-online, minsan lang siya magsalita sa akin kasi takot siya sa tatay.
Hindi pala naipundar ng asawa ko, Ate Lona, ang mga pera na pinapadala ko. Ang ginawa niya, barkada doon, barkada dito, tagay doon, tagay dito, at gumamit ng pinagbabawal. So ito na nga, Ate Lona, nung tinanong ko ang mga anak ko, nalaman ko na lang na matagal na daw nilang alam na nagganyan ang tatay. Kaso wala silang lakas na isasabi kasi takot sila baka anong gagawin. One day, Ate Lona, nainis ang panganay kong anak. Nag-away sila. Kasi ang sabi niya, ang pera daw niya nawawala, kinuha ng aking anak. Hindi naman yun ganun ang aking mga anak. Ang sabi niya, pakulo lang daw yun, excuses ng tatay para mabigyan ko ng karagdagang pera. Hindi magnanakaw ang mga anak ko kasi sila din mismo binigyan ko ng pera. Dumating sa point na ang panganay ko at saka yung tatay nag-away. Dumating sa point, Ate Lona, na lumayas na lang ang anak kong lalaki, yung panganay. Ang naiwan, si Bunso. Ang akala ko, hindi totoo ang mga sabi-sabi. Nalaman ko na lang na nadawit ang asawa ko doon sa pinagbabawal ng droga at nahuli po sa random na pag-atake ng mga pulis doon. Sa panahon na sinabi din niya na nakulong siya, tulungan ko siya, hindi ko siya tinulungan, Ate Lona. I know in that part I am so bad wife. Bakit hindi ko siya tinulungan? Kasi po, nilulustay niya yung pera ko. Ang pera ko po na pinapadala ko, ginamit niya sa masamang bisyo. Sad to say, Ate Lona, nalulong ang asawa ko sa droga. Halos nainis ako, umiiyak ako. Bakit ginaganyan niya ako? Wala naman akong kasalanan. Nung nakulong siya, Ate Lona, sinabihan ko siya na wala akong pera na pangpatubos. Pero sinadya ko po yun para hindi na siya makalabas. Para ma-learn niya o matutunan niya o malaman niya kung saan siya nagkamali. Kasi po hindi po kami nagkulang sa pagsabi na umiwas sa bisyo. Tigilan mo na. Pero hindi siya nakikinig. Bagkos, ginawa niya pa talaga, pinagpatuloy niya po ang ginagawa. Yun na nga, Ate Lona, nakulong ng ilang taon. At saka humihingi pa siya doon sa akin. Nung nandoon siya sa kulungan, Ate Lona, hindi ako naging masamang asawa. Nangingi siya sa akin, pambili daw ng load para pantawag, pambili daw ng kape, pagkain, bla bla bla. Ang daming excuses na gamitan sa pera, Ate Lona. Pero ang totoo, binili niya doon sa load para sa ibang babae. Hindi ako nambibintang kasi po ang babae mismo ang nakausap ko, inamin. At sinabi paglabas ng asawa ko, magsama sila. Doon ako nainis, Ate Lona. Saan ba ako nagkamali? Bakit ganito po ang ginawa niya sa akin? Nung nakulong siya, ang anak ko ay nandoon sa amin. Ilang taon din, nabigyan siya ng parol, nakalabas. Hindi ko na lang sasabihin kung ilang taon siya doon sa loob kasi obvious na talaga. Baka followers niyo po ang isa sa kakilala nila. Now, umuwi siya, Ate Lona. Ang inuwian niya yung babae niya. Doon siya na unang umuwi kaysa aking dalawang anak.
po, nalaman ko po ang lahat, Ate Lona, dahil nag-i-stock po ako sa isa kong account. Hindi ko ginagamit yun, ngunit gumawa lang ako para pag-stock sa lahat ng mga bagay sa kanya at saka sa babae. Nung nagsabi siya na nandoon na siya at sinabi niya na andoon na daw, meron na daw siyang ibang babae, sinabihan ko din siya, kala mo ikaw lang, ako rin. Gawin ko ang lahat ng ginawa mo. Ipakita ko sa iyo kung anong ginagawa mo. Sinabi ko lang yun, Ate Luna, para siya masaktan. Pero parang hindi siya nasaktan. Ate Lona, kalaunan po doon sa Facebook niya at saka sa Facebook ng babae niya, nakita ko po dumaan sa People You May Know. Pag-click ko po, nagla-live na po sila sa isa pang babae. Sa isang babae po na may edad na. Kasi soki daw niya yun sa kanyang motor na tinatawag nating habal-habal sa amin. To make the story short, kahit say nainis na ako, nagdesisyon na ako na ayaw kong bumalik sa kanya. Naawa ako sa anak kong panganay kasi hindi siya nakatira sa amin kasi nga galit siya sa tatay. Baka daw anong mangyari, anong gagawin niya sa tatay niya, anong magawa niya sa tatay niya. Kaya hinayaan ko na lang din ang panganay kong anak, Ate Luna, na bumukod na para maiwas sa gulo. Pero ang lookout ko doon sa amin, Ate Luna, is yung bunso ko. Alam ko po kung anong mga ginagawa ng ama nila. Naiinis ako kasi yung babae nagla-live. Sobrang sweet nila po. Kumbaga, wala silang takot. Parang ipagsigawan nila sa buong mundo na mahal niya yung asawa ko at mahal siya ng asawa ko. Mahal na nila sa isa't isa. So naka-decide po ako, Ate Lona, na umuwi para i-fix ko po yung problema ko kasi po binitbit na po ng asawa ko ang kanyang babae doon sa amin. Sabi ko nga, ang lookout ko doon is yung anak kong bunso. Nainis, nagalit, at nahiya sa ginawa ng ama. Pero wala siyang magawa kasi wala ako doon. Hindi siya palaging pumirmi sa bahay kasi nga naiinis siya tuwing makikita niya yung kabit ng tatay niya. Naiinsulto ang pagkaasawa ko, although ayaw ko nang bumalik sa kanya, ayaw ko nang bumalik sa pili niya. In short, makipaghiwalay na ako sa kanya dahil sa ginawa niya. Una po, doon ako nasaktan. Bilang OFW, hindi biro po ang pera na pinadala ko doon tapos nilostay lang. Doon ako unang nasaktan, Ate Luna. Ikalawa, yung hinayaan niyang lumayas na lang, inaaway niya yung anak namin, doon na tumira sa labas. Kaya napilitan akong i-provide ang ibang needs ng anak ko. Walang problema doon, anak ko man yun. Kailangan ko talang gawin yun. Ikatatlong rason, bakit ako nainis, naglantaran talaga siya sa pag-live o pag-video kasama ang kanyang babae. Nung umuwi ako sa amin, Ate Luna, buo na ang loob ko na mag-file talaga ako ng case against them. Pumunta ako sa police station para sila mismo ang makakita sa mga pangyayari. Kasi takot din ako doon. So ang nangyari, Ate Lona, mismo ang pulis, nakita niya ang asawa ko kasama ang babae doon sa aming bahay. Kasi hindi nila alam na umuwi ako galing Saudi. Kasi hindi ako nagsabi, pero yung mga anak ko ang may alam. Ito ang nangyari, Ate Luna, nabingguhan namin sila. Sabi ko, kasuhan ko sila. At ang sabi ng pulis, kailangan niyang harapin. Ito ngayon ang tanong ko, Ate Lona.
Ipakulong ko na lang ba sila? Or paalisin ko na lang sila sa bahay? Magkanya-kanya kami? Ano po ba ang dapat kong gawin? Hindi ko na alam. Bilang asawa po, bilang babae, nasaktan ako doon sa ginagawa nila na doon sila nagsama sa bahay namin. Walang respeto po. Ito po ang aking suliran ngayon na aking pinapadala sa inyong programa na sana maliwanagan ako doon sa mga followers at saka viewers nyo po. Ito po si Mary. 39 years old, taga Quezon City. Ang asawa ko pala ay si Ethan, 45 years old. At ang kinakasama niya na si Marta na 72 years old na. Yan na lang, dito na lang po ako. More powers to your segment, your program, Ate Lona. Thank you so much sa inyong pag-airit po sa aking istorya ng buhay kasama ang suliranin. Sa'yo, Mary, thank you so much to trust us na ikaw po ang nagpapadala ko dito sa akin tungkol sa iyong kasaysayan. Mega shoutout po sa lahat ng mga OFW all around the world. Shoutout po sa lahat, laban lang mga kababayan ko. Sa problema niyo po, Mary, totoo, salamat no sa istorya ng buhay mo na i-share mo sa amin. Isa lang ang masasabi ko, gawin mo ang tama. Siguro ang pagkaso sa kanya ng BAUSI, isa po 'yun, RA 9262. Women's and Children's Right Protection. Hindi lang po sa physical po kayo, pwede kayong dumaing dyan sa BAUSI, kung hindi po sa emosyonal na bahin. Kasi po, ang BAUSI po, hindi lang po yun conclude ng or nag-involve ng physical yung parang sinuntok ka, ganon physical na abuse. Hindi lang po ganon yun. Marami ang angkop ng BAUSI po as long as nasasaktan, nabihado or nahiya o inaapakan ang karapatan natin bilang asawa at saka bilang babae. At saka sa part din ng iyong anak, yung isa siguro minor de edad, ewan ko, di ba nasabi minor de edad ba yan o ano, kahit ano pa man yan, bigyan po ng pansin ng BAUSI po yan, Mary, yung tungkol sa rights ng mga anak. Now, kung siguro tama yung sinasabi mo na kasuhan siya, pero pag-usapan nyo muna po ang mga bagay-bagay na hindi na lang sila ipakulong, no? Magkanya-kanya na lang kayo. Oo. Huwag na lang ipakulong, Inday, kasi kawawa man din. Naawa pa tuloy ako. Diyos niyo, Marimar. Anyway, yun ang tama. Maghiwalay sa tama, ayusin ang buhay sa tama, gawin ang tama. At saka wala na siyang kawala doon kasi pulis na po ang may nakakita na po na pulis dahil sa ginagawa nila. So, that is one evidence, baga. So, good luck sa iyo, Inday. Kasuhan mo, huwag mo lang ipakulong. Ang kasuhan mo para meron ka ng freedom, meron ka ng, ang tawag doon, hindi man sa, huwag na nating hayaang maikulong ang tao, no? Baka magbago pa, pero siguro tama yung sinasabi mo na hindi ka na babalik sa kanya, wag na, nandidiri na tayo dyan. Ako man din, ganyan din. Oo, pag ang kasama natin sa buhay, mayroon ng iba, nakakadiri na. Sa inyo na lang yan, hindi na kami mawiwili dyan. So yan na lang, salamat Mary. Bigyan natin panahon ang ating mga followers, mga viewers na sila po ang mag-comments dyan down below kung sino man po ang may gustong mag-comments tungkol sa istorya ni Mary. Salamat sa inyong lahat na sumusuporta sa akin, and we look forward to your comments, mga darling. Comments and share po tayo dito para mabasa at makikita ng iba po. Kung meron man kayo pong mga istorya ng buhay suliranin, papadala lang ninyo dito. I-send nyo lang po sa aking messenger, babasahin ko po dito. At saka ang mapili kong istorya, meron po yung rewards. At saka dito po sa nag-comments at saka nag-shares ng aking segment na to, meron ding rewards, no? Good luck everyone, and thank you so much, and God bless us all.